tragic life story at mga paghihirap ni Carlos Yulo bago makuha ang gold medal sa Olympics. Umukit ng panibagong history sa larangan ng sports ang gymnast na si Carlos Yulo o mas kilala sa tawag na Kaloy. Tinaguri ang two-time Olympic champion, ang six-time World Championship medalist na si Kaloy nang maglaro at sumabak ito sa Paris Olympics nitong taon. Nagbunyi ang buong bansa sa pagkapanalo nito at ibinandera nga nitong muli ang watawat ng bansa sa Olimpiada sa pangalawang pagkakataon nang masungkit ito ang gintong medalya. Ngunit bago pa man makamit ni Kaloy ang inaasam-asam na panalo ngayon, nagsimula ang lahat sa simpleng pangarap lamang ng batang Carlos noon. Ipinanganak nga taong 2000 si Kaloy ng kanyang ina na si Angelica Yulo. Simpleng buhay lamang ang mayroon sila kung saan ang kanyang ama na si Mark Andrew Yulo ay isang travel agent lamang. Tubong malati nga ang kanyang pamilya kung saan mayroon pa siyang tatlong mga kapatid na sina Joriel Yulo na siyang miyembro rin ng National University Pep Squad at mga nakababatang kapatid nito na sina Carl at Eliza Yulo na pawang mga gymnast din. Sa murang edad pa lamang ni Kaloy ay namulat na siya sa mundo ng gymnastics kung saan palagi nga itong nanunood lamang noon sa mga training ng ilang mga Pinoy gymnast at kalaunan ay sumabak na rin ito sa kompetisyon noon sa kanilang lugar. Nag-umpisa nga itong mag-ensayo ng gymnastics noong siya ay 7 taong gulang pa lamang, kung saan nakitaan nga siya ng kanyang lolo na si Rodrigo Fresco ng talento sa gymnastics nang makita niya si Kaloy na tumatambling lamang noon. Eto ang naghudyat sa kanya upang dalhin ito sa Gymnastics Association of the Philippines o GAP para isalang sa proper training. Pinagsabay nga ni Kaloy ang kanyang pag-aaral at pag-iensayo ng gymnastics na siyang nagdala sa kanya upang mag-level up pa ang kanyang talento nang ipasok siya sa Philippine National Games bilang isa sa mga kalahok ng National Capital Region's gymnastics team. Naging tulay naman ang GAP upang makapag-aral siya ng sekundarya sa Adamson University sa Ermita, Manila. Taong 2016 ay nabigyan nga siya ng offer from Japan Olympic Association kung saan nais nga nilang doon mag-training ito sa ilalim ng scholarship program ng asosasyon. Bukal sa loob na tinanggap ni Kaloy ang naturang offer at doon nga niya ipinagpatuloy ang kanyang edukasyon at pag-aaral sa universidad sa Tokyo, Japan. At nagtapos taong 2022 sa kursong literature. Sa pagbabalik tanaw nga sa bawat kompetisyong sinalihan ni Kaloy, naging makahulugan nga ang kauna-unahang pagsabak nito noon sa gymnastics competition taong 2008. At 2009 nang mapabilang ito sa mga delegadong atleta ng palarong pambansa noon sa Tacloban, Leyte. Noong elementarya pa nga ito ay nakapag-uwi na nga siya ng gold medal sa naturang kompetisyon. At nasundan pa ito ng mga panalo niya noong kabataan, tulad na lamang ng silver medal sa floor exercise nito. Pagdating naman ng 2010, sumabak ulit ang atleta sa palarong pambansa, kung saan humakot nga ito ng dagdag na gold medal sa individual all-around at floor exercise at nag-uwi pa ng bronze medal sa vault. Hindi nga tumigil si Kaloy sa pag-abot ng kanyang pangarap at ipinagpatuloy pa ang pagsabak sa mga kompetisyon. Nakailang ulit na nga itong nag-uwi ng mga gold medals sa bawat pagsali nito sa palarong pambansa sa sunod-sunod na mga taon. Mas lalong gumaling pa nga si Kaloy sa larangan ng gymnastics at hindi na lamang palarong pambansa ang level nito, kundi umabot na nga siya sa ASEAN School Games noong taong 2014. At humakot muli ng gold medal. Nasundan pa ng kompetisyon nito noon sa Yokohama, Japan at kabilang pa nga sa mga iniispatang sasabak sa Youth Olympic athletes. Dahil sa kanyang galing ay hindi lang mga gintong medalya ang hinakot nito kundi pati na mga scholarship supports. Nang makapag-uwi nga ito ng 5 medalya taong 2016 sa Pacific Rim Championships, sa kasunod na araw ay sinubok nga ang kanyang galing. Nagtamo nga ito ng injury habang nag-iensayo ito. Ngunit sa kabila pa man ng sakit na iniinda nito, ay naging limitado lamang ang mga kompetisyong kailangan niyang salihan. Ngunit sa kabila pa man ng kanyang kondisyon noon, ay nakapag-uwi pa rin siya ng gold medal sa naturang kompetisyon. Pagdating ng 2018, ay nasa senior years na ang pagsabak nito sa kompetisyon at sa senior international debut nito sa World Cup ay nakapag-uwi ito ng bronze medal sa vault.
at silver medal sa Doha World Cup. Siya nga ang kauna-unahang Pinoy gymnast na nag-qualify sa World Championships final. Samantalang sa 2018 Asian Games nga ay isa si Kaloy sa may mataas na score sa floor exercise sa qualifying round nito. Napakaraming medalya nga ang hinakot ni Kaloy sa nagdaang Southeast Asian Games at World Championships. Taong 2020 ay kwalipikado nga si Kaloy sa 2020 Summer Olympics noon sa Tokyo, kung saan isa siya sa may personal best all-around total at nag-uwi muli ng gold medal para sa Pilipinas, na siyang nagbigay sa kanyang muli ng pagkilala bilang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian World Champion sa artistic gymnastics. Matapos ang panalong performance nito taong 2020 ay ginawa nga siyang magandang halimbawa ng Senate of the Philippines upang mabigyang pansin at dagdag suporta ang gymnastic sports, bilang malaking potensyal upang makilala pa ang bansa sa larangan ng sports at galing ng mga atletang Pinoy. Bago pa man ang Paris Olympics ay ipinakita nga ni Kaloy na handang-handa na siyang sumabak sa Olimpiada. Matatanda ang taong 2023 nang sumabak ito sa World Cup sa Doha, Qatar ay nanalo ito ng gold medal sa floor exercise, silver medal para sa parallel bars at bronze medal sa vault. Hindi naman binigo ni Kaloy ang mga taga-suporta niya at ipinakita ang panalong performances nito sa nagdaang Tokyo Olympics, SEA Games at World Cup competition. Sa qualifying round nga para na sa 2024 Summer Paris Olympics ay ipinakita nga ni Kaloy ang kanyang magandang performance, kung saan kabilang ito sa nakapagtala ng mataas na total score, at nitong August 3 ay umukit ng history ang atleta sa kanyang swabing performance na siyang nagdala sa kanya upang makapagtala ng pinakamataas na puntos. At nasungkit nga nito ang pangalawang gold medal ng bansa sa Olimpiada. Ngunit hindi pa nga dito nagtapos ang pagbubunyi ng bansa sa panalo ni Kaloy dahil dinagdagan pa nga nito ng panibago pang gold medal ang bansa nang manalo muli ito sa vault event at siya na ang kauna-unahang multiple-time Pinoy Olympic champion. At sa panalong nakamit ni Kaloy ngayon ay limpak-limpak na premyo naman ang kanyang natanggap, tulad na lamang ng fully furnished 2-bedroom condo unit na may value na 24 million pesos. 3 million pesos mula sa House of Representatives, incentive set na 10 million pesos for gold medal na nasungkit nito at iba pang lifetime rewards nito sa iba't ibang brands, government at sponsors. Sa pagkapanalo nga ni Kaloy ng gold medals sa Olimpiada, ang siyang paglabas naman ng issue at kontrobersiya ng kanyang pamilya. Sa kanyang laban nga ay tila walang suporta na natanggap ito galing na sa kanyang sariling ina. Naong katuloy ang hidwaan sa pagitan nila at sa usaping pera. Nitong linggo ay nagsalita nga ang kanyang ina at nilinaw ang tungkol sa alitan nila ng kanyang anak at aniya na hindi umano siya mukhang pera at hindi niya ginagatasan ang kanyang mga anak maging si Kaloy. Sadyang lumaki at nagkaroon lamang daw sila ng hindi pagkakaintindihan dahil na rin sa kasintahan ni Kaloy na si Chloe San Jose. Iginiit niya na tila nilalayo ng babae ang anak niya sa kanila. Nilinaw din ito na nasa bangko lahat ng perang napanalunan ni Kaloy at hindi umano niya ito ginasta ng walang dahilan. Maging ang mga kapatid umano nito ay nalungkot dahil tila nilalayo nga ito ng babae sa kanila. Idiniin niya na wala siyang ninakaw sa perang pinaghirapan ng kanyang anak. At iniisip lamang niya ang kinabukasan nito. Nais pa naman ng mga netizens na nakatanggap pa rin ng suporta si Kaloy galing na sa kanyang ama, mga kapatid at pamilya sa kabila pa man ng issue. Ano ang masasabi nyo sa pagkapanalo ni Carlos Yulo ng 2 gold medals sa Paris Olympics 2024 at ang hidwaan sa pagitan nila ng kanyang ina? Just comment below.